Papurihan at pasalamatan si Jesus Nazareno. Ano ang hardin ng ating puso? Maraming hardin ang ating puso. At paano ba natin binibigyan ng bunga ang ating puso? Sa Ebanghelyo sinasabi ni Jesus, kapag ikaw, ito yung konteksto, kapag ikaw ay nagtanim, you work for something, and then it grows out, make sure that seed is doing good onto others. In short, yung hinasik mo, sana ito ay magdulot ng kabutihan sa kapwa mo. Oo nga, simba nga tayo ng simba. Oo nga, rosaryo tayo ng rosaryo. Oo nga, attend tayo ng attend ng iba't ibang church organization. Pero kung yung pagbunga na yon, pero kung yung paghasik ng binhi na yun ay hindi nakakadulot ng kabutihan sa kapwa mo, hindi nagbabago ang sarili mo, bali, wala iyon. Bali, wala iyon. Di ba nga sabi sa ng mga pare, humayod at ihayag. Hindi humayod at panatilihin. Kasi minsan, ang ating naririnig, ang pagsagot natin ng amin, ang pagsabi natin ng naiintindihan ko, minsan hindi natin na-apply sa totoong buhay. Kasi we are so much blinded in this world that we often forget what is right and what is wrong. Nabubulag tayo sa mga material na bagay. Oo, kailangan natin. Sabi nga ng isang philosophy teacher sa De La Salle University, sinasabi na you need something in this world because you live in the world that needs something product. Sabi natin, kailangan ng isang bagay para mabuhay ka kasi nasa mundo ka ng materialistic thing. Pero let us not forget that these materialistic things, we need it because we need to survive. Di ba na naman basis, nagtatrabaho ka para saan? Para mabuhay. Nagkakapera ka para makakain. Di ka naman magtatrabaho na walang dahilan. Di mo naman kailangan ng pera na walang dahilan. Pero minsan sa pagkabulag natin sa pera, nakakalimutan natin ang tunay na layunin natin sa mundo. Mayaman ka, marami kang pera, lahat nagagawa mo. Ang tanong, masaya ka ba? Masaya ka ba na mayaman ka nga, marami ka naman kaaway? Masaya ka ba na mayaman ka nga, kinakainisan ka na nga ng lipunan ng tao? Di ba masarap mabuhay na walang kaaway? Di ba nga sabi, hindi na bali mahirap tayo basta't wala tayong tinatapakan na tao. Masarap mabuhay at lumaban ng patas. Masarap magtanim ng binhi kapag ang binhi ay kabutihan at hindi kasamaan. We do this often things, we do that kind of thing why other people do it because of something na kailangan nila. But let us not forget, hindi mo madadala sa hukay yan. That's the fact. Hindi mo madadala sa kamatayan. Hindi mo madadala sa pinaka-deepest grave mo yan. Hindi ka man naniniwala sa Diyos, naniniwala ka man sa Diyos, hindi ka man naniniwala sa kabilang buhay, naniniwala ka man sa kabilang buhay. Let's face the fact. When you died, your legacy lang ang matitira. Ano ang legacy na yun? Mayaman ka? Pero ang tingin naman sa'yo, ang legacy na naiwan mo ay sakim ng taong yan. The greatest foundation of things, if you have that materialistic things, kapag may nagkaroon ng bunga ang iyong pinaghirapan, do it for good. Gawin mo sa kabutihan at hindi sa kasamaan. At panigurado ako, the legacy that you will leave will remain forever and will be will be a tribute for you, maalala ng lahat. Sorry, di ko mabring out yung English. But that's the reality. Sana ang pagbibigay natin, ang paggawa natin ng kabutihan sa ating kapwa,
hindi man materialistic, hindi man kailangan ng pera, sana nagdudulot ito ng kabutihan sa iba. Pagpalain tayo ng Panginoon.